Hello. Hello mga kababayan, hello mga palangga. This is your fair lady Maharlika. Ito na yung pinaka-moment na abangan ninyong lahat, ang ebidensya, ang boses ni Lisa Araneta Marcos aka Ahas Butod lahat na. Ngayon mga kababayan, maririnig ninyo first time dito sa channel na ito, first time sa history ng Pilipinas, na ang isang First Lady Ahas ay naging conspirator o mastermind sa pagpapa-extract o pagdukot sa mga minor de edad na mga bata na anak ng kanyang kaibigan o business partner sa kanilang mga illegal business partnership. We'll see. Mga kababayan, bago ang lahat, syempre, kung ikaw ay nasa Europa, Amerika, Canada, at syempre sa UK, mag-download ka ng Sendwave app. Libre ang padala ng pera sa Pilipinas gamit ang Maharlika code. You'll get $20 free credit. Dito na tayo sa moment na ito, mga kababayan. Kailangan kalmado ko para maintindihan ninyo. Alright? Pinipilit kong maging kalmado. Francisco, thank you. So last year, nung insabog ko dito ng bonggang-bongga ang boses ni Bianca Zobel na kung saan ay itinalagang social secretary ni Liza Marcos. Okay? Mga kababayan, kung natatandaan ninyo, nung January of 2023, kung saan nag-viral ang video ni Lisa Ahas, na nasa Malacanang compound siya, nakasama niya yung Demi, okay? Isa sa PSG, na sinabi ni Lisa doon, sa video na yon, na sabi niya, I just want everyone to know that I just want everyone to know that I have nothing to do with ISAF. Sabi niya, I don't know the people involved, and if I found out somebody's using my name, I shall tell my husband not to appoint you. Okay? So I hope this is clear to everyone. I am sick and tired of people using my name. Naalala niyo yon? Kaya ako nare-remind sa inyo, para dito sa ating presentation ngayon, ay maipakita ko sa inyo na hindi totoo, na hindi nakikialam si Lisa Ahas sa mga posisyon o pag-a-appoint sa government. Okay? Then, after that, ibalik ko muna kayo dun sa video para, ma-synchronize ang mga information. So after that, mayroon akong pinresent sa inyo na audio video naman ni Social Secretary Bianca Zobel nga. Ito yon mga kababayan. Pakinggan nyo muna. Sorry to bother you, but I just got a call from Thor, and they're a bit concerned because they've gotten an order daw that the chief of ISAP is supposed to be changed by Tuesday, and there are people that are out to do some extraction. If it's possible to just keep the ISAP as is daw para hindi magulo yung extraction kasi 2 weeks pa yata or something like that. Or please call Thor. I might be saying the wrong things, but Thor needs needs help from you. Thank you. Okay. Explain ko yan sa mga kakanood lang. Yung boses na yan ng kanyang social secretary na nakikiusap yung alias Thor sa loob ng ISAF na wag munang galawin ni Liza Araneta Ahas Marcos ang mga positioning ng military intelligence, which is yung ISAF. Sabi diyan, ulitin natin. Okay? Sabi niya, sorry to bother you, sabi ni Bianca Zobel, but I just got a call
from Thor. Okay, pinakita ko sa inyo yung alias Thor na mga kasabwat nga doon sa AFP sa ISAP. And there are a bit concerned because they've gotten an order daw that the chief of ISAP is supposed to be changed by Tuesday. And there are people that are out to do some extraction. So, ang ibig sabihin na wag daw muna galawin ni Lisa ang pagpapalit ng mga military intelligence kasi in 2 weeks, that was January, I believe, nung in-extract nila, yung ano na yan, yung boses ni Bianca Zubel ay naganap yan sometime between December of 2022 or January of 2023. Later on, you will know. So sabi niya, wag mo nang palitan, okay, ang positioning. Kasi, ang sabi ni Bianca Zubel dyan ay naka-out na ang mga tao to do some extraction. Ang extraction po na pinipinpoint na sinasabi ni Bianca Zubel ay ang pagdukot sa mga menor de edad na mga bata na anak ng kaibigan ni Lisa Ahas, kaibigan at kasabwat sa kung anumang mga anomalyo nila at kasabwat sa mga pulboronic activity nila, na i-extract nila ang mga bata sa Turkey o sa salitang common sa ordinaryong pananalita ay dudukutin ang mga bata mula sa Turkey, sa Istanbul. It is possible to if it is possible to just keep the ISAF as is daw para hindi magulo ang extraction. Kasi 2 weeks pa yata or something like that. 2 weeks pa, that, nung nirecord niya yung message na yan, 2 linggo pa from that voice message na sinend ni Bianca Zubel, as social secretary ni Lisa sa kanya, na wag munang galawin. Okay? Tapos kaya sabi nito ni Bianca Zubel, please call Thor, para kasi kailangan nila ng tulong. Okay. Ngayon, mga kababayan, lingid sa kaalaman ng taong bayan, noong February 2022, nung nangangampanya si Buwaka ng Inang, Kuting Jr. at si Lisa Ahas Araneta Marcos sa Bacolod, tandaan ninyo, ay ginagamit na ni Lisa o ni Lisa Smugs, mga kababayan, ang kanyang power. Hindi pa man nakaupo ang power para maging conspirator sa pamamagitan ng pagtawag niya sa asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. na Department of Foreign Affairs Secretary. Tandaan ninyo, panahon yun ni Pangulong Duterte, DFA Secretary si Teddy Boy Locsin Jr. at may asawa siyang ang pangalan ng kanyang asawa ni Teddy Boy Locsin ay si Maria Lourdes Barcelon o ang palayaw ay Louie. So noong Feb 2022, habang nasa Bacolod si Lisa Ahas, ay tinawagan niya ang asawa ni Teddy Boy Locsin para humingi ng tulong, okay, in behalf dito sa kanyang kaibigan na si Francis Chua. Okay, bago ko iparinig ang boses ni Lisa Ahas na kinaaabangan ninyo, mga kababayan, ibalik ko lang kayo sa inulat ko sa inyo nung last year, sometime in September or October, nung sinabi ko sa inyo, ang issue itong pinag-uusapan natin na nakialam si Lisa, away po ito ng, actually hindi pala kasal itong si Francis Chua at yung kanyang partner during that time, pero meron silang anak. Okay? Meron silang anak, 3 anak. Okay? 3 anak, pero
Ang kanyang partner ay may unang anak na. So total of 4. Okay? Pero ang anak ni Francis Chua kay dito sa girl ay 3 lamang. Para maintindihan ninyo ang kwento. So sometime in September, oh wait. Wala pala nga. Okay. Sinabi ko sa inyo na naghiwalay ang negosyanteng si Francis Lloyd Chua. Ito yung kaibigan ni Lisa Smugs at ni Marcos Jr. So nagbagoon silang hindi pagkakaunawaan, domestic problem, civil problem. Nag-away sila noong 2021. Okay? So itong kanyang nanay ng mga anak ni Francis Chua, mga palangga, ay umalis papuntang Turkey, dala-dala yung mga anak, total of 4 kids. Sa kadahilanan, ayon sa ating puting ahas, dahil itong kaibigan ni Lisa Smugs ay lango sa pulboronic activity, mga pulboron, alak, at kung ano-ano pa. Kaya naman, si Lisa Ahas Smugs ay kinausap nitong kanyang kaibigang si Francis na gamitin ang mga koneksyon para ma-extract ang mga bata, maibalik ang mga bata sa Pilipinas. Yun mga kababayan, ang istoryang ito. Okay. So, ulitin natin, February of 2022, nung nasa Bacolod si Liza, ay tinawagan po niya ang asawa ni Teddy Boy Locsin. Ito na ang audio video, mga kababayan. You decide. And I want you to inform lahat ng mga kakilala nyo, lahat ng buong Pilipino, buong bansa, buong mundo na ang buwaka ng inang First Lady Ahas ay isang mastermind, konspirator sa lahat ng kababuyan, lalo na dito sa pagdukot ng mga bata. Here. Hi, Louie. How are you? I'm here in Bacolod, campaigning for my hubby look with Marie Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents not to Mila, but syempre iba pag tumawag ka. A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey, so he went to court. The judge issued an order in his favor, so now we're just having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul, right? So Mila has all the documents. I won't bore you with the details, but if you could call Mila and just give it a little push. Everything's above board, don't worry. I'm very good at that. But yeah, that's it. So I hope to see you soon. Hi, Louie. How are you? Okay, inulit lang. Mga kababayan, pinipilit kong maging kalma para mas maipaliwanag ko sa inyo ng gusto. Mr. Francisco, thank you. Okay. Naintindihan niyo ba yung sinabi ni Lisa? Papaliwanag ko sa inyo, mga kababayan. Yung sinasabi ni Lisa na Louie, yan po ay si Maria Lourdes Barcelon, na asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. Tinranscribe ko para magkaintindihan tayo. Sabi niya, "Hi Louie, how are you? I'm here in Bacolod." Sabi niya, "Campaigning for my hubby look." Ayun ko anong hubby look ba yung pinagsasabi niya? "With Maripers and conjugate." Okay? Hindi importante yung first message na yon, yung drama niyang paka-islang bangag niya. Ito, listen to this. Okay? Sabi niya sa audio na yan, "The reason why I called you," referring to the wife of then DFA Secretary Teddy Boy Locsin Jr., "is I have a favor to ask you. We gave na to Mila." Okay, who is Mila? Okay, meron kasi akong dokumentong hawak. Si Mila po, na sinasabi ni Lisa, ay ito.
Okay? Mila is Milagros Cruz of DFA OSEC. Okay? Si Mila ay isang DFA sa Office of the Secretary. Okay? Na nagtatrabaho under, of course, under the DFA. Alright, tignan natin ha. Yan yung ina-address ang Mila. Ulitin ko. Sabi ni Liza Ahas, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave na to Mila, but syempre iba pag tumawag ka. Di ba? Magaling umarte ang mambubudol, ang scammer, ang lambing-lambing. Panglalambing ng pambubudol. Sabi ni Liza, tuloy natin, good friend of us, Francis Chua. Ito yung expose ko sa inyo. Okay? Francis Chua basically has a problem in Istanbul, Turkey. May problema ang kanyang good friend. Nagkamali ba ako sa expose ko? Hindi. May problema sa Turkey. Alright? So confirmed na si Francis Chua at si Liza Ahas ay ganito, magkaibigan, magkabangagan, magkapulburonan. Sabi ni Liza dito, so he went to court. Nagkorte ito si Francis Chua laban sa kanyang asawa. Okay, tuloy muna natin ang message ni Liza para hindi tayo malito. The judge issue an order in his favor. So now, judge to sa Pilipinas syempre. So now, we are having everything authenticated. So the moment na sinabi ni Liza Ahas na we are having everything authenticated, kaparte siya. Part siya ng pag-aasikaso ng mga papeles dito sa fabricated crime. Later on, we'll talk about fabricated crime. So that it can be served in the embassy in Istanbul. Right? Sabi ni Liza Smugs, ni Liza Ahas. So, Mila, okay? Ang sabi niya? Alright. Sorry. So, now we're having everything authenticated so that it can be served in that embassy in Istanbul. Sabi niya, right? So, Mila has all the documents. So, I won't bore you with the details. But if you could tell Mila and just give a little push, everything is above board. Don't worry. I'm very good at that. But yeah, that's it. So I hope to see you soon. So sabi niya, everything is above board. Don't worry, I'm very good at that. Ibig niya sabihin doon na yung mga papeles is legitimate. Maayos lahat. Legal. You know? Mga illegal na ginagawang legal. You know that? Imagine. Ulitin natin siya na nakay Milagros na ang mga papeles na galing sa court o kung ano pang ibang mga papeles na inire-request ni Francis Chua na i-push ni Liza Ahas Araneta Marcos sa DFA. Again, ang tinawagan po niya ay asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. Ano ang nangyari dyan? Okay? Ngayon, ang mensahe niya, tandaan ninyo, hindi pa siya First Lady Ahas. February 2022, mga kababayan. Ngayon, okay? Ang nangyari, pag-upo nila, mga kababayan, pagkaupo nung June 30 ng inauguration, ay tinatrabaho na ni Liza para tulungan si Francis Chua na forcibly i-extract nila o kikidnapin nila ang mga anak ni Francis Chua doon sa mga nanay. Sa nanay, minor de edad po ito. Alright. Ngayon mga kababayan,
hindi ko lang pwedeng ipakita sa inyo ang dokumentong ito kasi for protection of our puting ahas. Alright? Mga palangga, babasahin ko lang sa inyo, nung umupo na si Marcos Jr., June 30 of 2022, di ba? Noong July 4 of 2022, dahil sa pangingialam ni Lisa Ahas at gusto niyang tulungan si Chua para makuha ang mga bata by force sa ina ng mga bata, ay nakipagsabwatan sila. Kung nung time na nga na hindi pa presidente si Marcos Jr., si Duterte pa lang ang presidente at ang DFA secretary ay si Teddy Boy Locsin, ay tinawagan ni Lisa ang asawa ni Teddy Boy Locsin na bigyan, i-push, ibig sabihin, i-expedite ang mga papeles at manipulahin para tulungan etong si Francis Chua na makuha ang kanyang mga anak sa nanay. July 4, Republic of the Philippines. Binabasa ko po ito. I cannot show you the document. Republic of the Philippines, National Capital Judicial Region, Regional Trial Court. Branch 108, Pasay City. Okay? Wag na yung landline. People of the Philippines versus, hindi ko rin po pabanggitin ang pangalan. Alright? Criminal case number, Okay? Large-scale illegal recruitment ang ikinaso sa asawa niya. At napag-alaman natin, base sa ating informante, ito ay fabricated crime. Tanim kaso. Dito magaling si Liza Marcos. Dahil ginawa niya yan sa akin. Okay? Sulat ko lang yung tanim kaso sa akin para, ma-discuss natin kung ano ang pagkakapareho nito. Ayokong mawala dito sa pinag-uusapan natin. Alright, basahin ko. Order. Tandaan nyo, ang date po nito ay July 4 of 2022. Order ng Regional Trial Court. Before this court is a manifestation and motion dated June 28, 2022, filed by the prosecution, praying, nagdasal pa mga hinayupak, that an order be issued directing to the Department of Foreign Affairs to cancel the passport number belonging to accused alleging that the said accused is a fugitive from justice who has fled to another country to evade the present charge against her. Okay? So, ang nakarating sa ating impormasyon, tinaniman ng kaso itong nanay, okay? Itong nanay ng mga bata, okay? Ngayon, mga palangga, para maisakatuparan ni Lisa Ahas at ni Chua at lahat ng mga kasabwat nila sa ISAF, lahat ng mga putang ina, para kansilahin ang passport nitong nanay o biktima na dating partner ni Chua. Tuloy ko yung ang order. Accused did not file her comment or appeared during the hearing of the motion despite notice. Paano makaka-attend etong biktimang nanay kung nasa Turkey siya, na tumakas siya dahil nga based sa ating informante ay pwede siyang gurgurin at i-harm o kung ano pa man nitong Chua. Kaya umalis po siya sa Turkey kasi itong si Chua ay napakalaki ng koneksyon. At isa dito sa koneksyon ay si Lisa Ahas at ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. at si Locsin mismo. Alam ni Teddy Boy ito. Kaya kung meron dapat imbestigahan ng mga putang ina sa Kongreso at Senado, eto si Lisa Ahas na mastermind, konspirator ng extraction sa mga bata sa Turkey. Tuloy ko lang.
mga kabayan. So again, this is July 4 of 2022, si Kuting na presidente. The motion is meritorious. Section 8 of Republic Act number 8239, otherwise known as Philippine Passport Act of 1996, provides that a passport may be canceled when the holder is a fugitive from justice based on settled jurisprudence. The term fugitive from justice includes not only those who flee after conviction to avoid punishment, but likewise those who after being charged flee to avoid prosecution. I'll stop on this, mga palangga. So, ibig sabihin, kung narinig ninyo noong February, doon sa boses ni Lisa, mamaya i-play uli natin yon, na nakiusap si Lisa na i-push ng asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. ang mga papeles para maipauwi o madukot ang mga maipabalik ang mga bata sa Pilipinas. Nung sila na ang umupo, ay isinakatuparan na, inabuso na ni Lisa putang inang Marcos ang power para ipakansila ang pasaporte nitong nanay, okay? Itong nanay at itong mga bagets. Okay? Ngayon, mga palangga, pero actually, yung nanay lang ang pinakansila kasi ang target o ang goal ni Lisa at ni Chua ay kunin ang mga bata. Tandaan nyo, July 4 of 2022. Ngayon, mga kababayan, pagdating ng July 12, alright, ito namang Assistant Secretary ng DFA na si Henry Bensurto, na kung saan ay inappoint din niya ni Lisa Ahas. Later on, pupunta tayo dyan. Itong si Henry Bensurto Jr., dahil sa utos ni Lisa Ahas Araneta Marcos na i-expedite na ang lahat at kailangan ma-extract ang mga bata, mga kababayan, okay? Sumulat sa what? Assistant Secretary ng DFA. Kasi, no. The Assistant Secretary of OTLA. Babasahin ko yung memorandum. Okay? Department of Foreign Affairs, Kagawaran ng Ugnayan ng Pilipinas, Office of the Consular Affairs. Ang nakasulat po dito, extremely urgent and confidential. Memorandum for the Acting Secretary of Foreign Affairs. Para pala sa Acting Foreign Secretary Affairs, si Manalo na ito, di ba? Kasi after Teddy Boy, June 30, July 1 ay si Manalo na. Ang nakasaad dito, ang sulat ay galing nga kay Henry Bensurto. Ano ang subject? Cancellation of the passport of Miss Blanc. Okay? Date, July 2022. Alright? OCA, okay. Office of the Court Administration, mga palangga, or Court of Administrator, respectfully informs the Acting Secretary of Foreign Affairs that RTC Branch 108 of Pasay City issued a court order 4th of July, yung binasa ko kanina, 2022, directing the department to cancel Philippine passport number issued by DFA Manila on April, okay, under the name of blank blank blank. A copy of said court order was sent to OCA in image format via email on 4th of July 2022 through Ms. Milagros Cruz of DFA OSEC. Attached for reference is a copy of the court order. Yun yung Mila na sinasabi ni Lisa kanina sa boses, na pinarinig kong boses sa inyo noong February 2022. Yun ang pinag-forwardan ni Lisa Ahas
ng mga dokumento para maisakatuparan nila ni Chua na madukot ang mga bata mula sa Turkey. At hindi lang yon, para i-cancel nga, na-cancel na ang pasaporte nitong biktima, yung nanay. Tuloy ko lang. It may be recalled that an earlier request from Francis Lloyd T. Chua to cancel the passport of Miss Blanc, nakalagay nga nito, his estranged wife, was not favorably considered by the department due to lack of legal basis. So, ibig sabihin mga palangga, sometime in February si Lisa nagtumawag kay sa asawa ni Teddy Boy Locsin Jr., di ba? Na si Maria Lourdes Barcelon or also known as Louie. Nung time na yun, February, March, April, May, June, okay? Hindi makuha-kuha yung mga bata dahil nga based dito sa letter na ito ni Bensurto, kaya hindi na isakatuparan yung una nilang plano even nung panahon pa lang ni Duterte kasi kulang nga daw sa legal basis. But, okay, sa next paragraph, in compliance with the aforementioned court order, OCA, which is the Office of the Court Administrator, has now canceled Miss Blank 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 passport and included the same in the Department of Stolen, Lost, Revoked, and Travel Document SLRTD database, which shall be endorsed to Interpol. Ito yung Blue Notice. At i-endorse sa Istanbul, sa Philippine Consulate General has also been informed of this development. Okay. Nabasa ko na sa inyo. Babalik ako sa inyo. Hindi ko ay nakikita. Mga kababayan, sa makatuwid, nung umupo na si Lisa Ahas Marcos at si Kuting, ay naitwist na nila at naisakatuparan nila na ipakansela ang passport nitong biktima, nitong nanay ng mga bata. Yung nanay, again, ulit-ulitin ko, ex-partner niya si Chua na kaibigan ni Lisa. Ngayon, mga kababayan, ano ang nangyari after nung na-cancel nila ang pasaporte nitong nanay, nitong biktima? Ang nangyari po dyan, pinuntahan nila sa Turkey, which is yun na nga yung extraction na kanina pinarinig ko ang boses ni Bianca Zubel na kinakausap niya si Lisa na i-hold muna ang pagpapalit ng mga ISAF military personnel, yung pag-appoint. Kasi in 2 weeks ay i-extract na nila, ay they're out already sa Turkey para kunin ang mga bagets, ang mga minor de edad. Come January of 2023, mga kababayan, lingid sa kaalaman ng taong bayan, ng buong sambayanan, buong sangkatauhan, ang mga itinalaga ni Lisa para dukutin ang mga bata sa Turkey ay naganap. At pumunta din doon si Chua. Ano ang nangyari? Dahil nga, mga kababayan, hindi natin alam na doon sa Turkey, ongoing din ang legal battle nitong wife. Kasi, in-alert niya ang Turkey government na ito yung nangyayari sa kanya. Ang sinasabi, ayon sa ating informer, mga palangga, na itong crime na inaakusa sa kanya ng kanyang dating partner ay fabricated crime o gawa-gawa lang para makuha sa kustodiya niya ang kanyang mga anak na minor de edad. So that January of 2023, dahil sa kajotahan kahayupan ni Lisa Marcos, mga kababayan, pumunta si Chua sa Turkey para kunin ang kanyang mga anak forcibly o i-extract nila. Ano nangyari?
Ang nangyari, mga palangga, ay ginamit nga yung power, pag-abuso ng power, natunto nila itong nanay at ang mga bata. Ang edad ng bata, that time, 9, 10, 13. Okay? So yung dalawang bata, di ba sinabi ko sa inyo, naiuwi sa Pilipinas. Paano naiuwi? Ang unang drama na gusto lang makita ng tatay, parang kunyari, maayos, gusto lang makita yung dalawang bata at hindi naman pipilitin na iuwi sa Pilipinas. Pero hindi yun ang naganap. Mga kababayan, the fact na may whole departure, may travel ban ang mga bata at pati si, munti ko na masambit ang pangalan, pati itong nanay, may travel ban, yung dalawang bata ay nakuha ng tatay. Pero yung isang bata, yung 13 years old, nag-resist. Ayaw sumama sa tatay. Yung dalawang mas bata ay kinuha ng sapilitan. Alright? Kinuha ng sapilitan. Sabi ko nga doon sa aking puting ahas, kung may travel ban, itong mga bata, dahil ongoing din ang case sa Turkey, posible na si Chua from the Philippines ay may bit-bit na peking pasaporte ng tatlong bata. Peke pero legit. Na posibleng si Lisa Marcos ang nag-fix ng fake passport ng tatlong bata. Posible. I'm not saying na 100% true. Kasi pumunta doon para extract sa Turkey. So ibig sabihin prepared na ito. Kasi may travel ban yung mga bata. So, ibig sabihin, kung may travel ban yan, hindi yan makaka-uwi ng Pilipinas hanggat hindi nalilift. Pero, according to my source, during that time, na naiuwi ang mga dalawang bata sa Pilipinas, ay lifted na raw yung travel ban. I'm just saying na kung hindi lifted ang travel ban, posible nga may bit-bit na peking passport. Well, it's not fake kung papagawa mo totoong passport pero pinagawa ni Lisa sa ngalan ng kanyang power. Dahil fixer yung putang inang yan. See that? So sa makatuwid, itong dalawang bata palangga nasa Pilipinas na ngayon. Kailan na uwi? January of 2023. Yung isang bata nasa ibang bansa. Okay? At itong biktima ay tuloy-tuloy ang kanyang ang kanyang international battle at kinall out niya na ang international, kung nasa ang bansa man siya ngayon, wala na siya sa Turkey, mga kababayan. Okay, alam ni Lisa to. Okay, but I'm not just to, just may promise sa aking informer. Wala na po sa Turkey ang nanay. Umalis na kasi may sabuatan ding nagaganap doon. Alright, you know naman kung ano yung Turkey, di ba? Mga sabuatan. So, bitbit niya na yung dalawa niyang anak kasama niya. At ngayon, inilalaban po niya yung kanyang rights. Okay? Dito sa makahayop na gobyerno ni Kuting Jr., ni Lisa Marcos, dahil nakipagsabuatan sila dito kay Chua. At nasa bingid ng hindi magandang sitwasyon ang mga bata at itong babae dahil ayaw sila tigilan ng gobyerno. Ngayon, tinanong ko sa aking puting nga, sabi ko, bakit ka ako, yung binabasa, hindi ko lang binanggit yung mga personalities doon sa binasa ko na, bakit hindi nakalagay ang pangalan dito ni Chua kung siya ang nagkaso? Ma'am, 4 yan sila. Okay? 4 yan sila ang ginamit ni Lisa at ni Chua na mag-file ng case laban sa nanay para nga matanggalan ng passport at magipit nila at masakatuparan nila itong pag-extract sa mga bata. See? Ganito kahayop si Lisa putang ina Marcos o Araneta Marcos. So kayo, nasa Kongreso, Senado, nanonood kayo, mga hayop kayo, ito dapat ang karay-karay nyo si Lisa na nag-conspire, mastermind sa pagdukot, pag-extract sa mga bata. Ano nyo, may kasunod pa ito, mga palangga. Hinay-hinay lang tayo.
Ngayon, mga kababayan, ano gagawin natin? Anong gagawin ng bayan? Kung naalala ninyo, ang pattern ay very lisa. Naalala nyo si Taberna? Nung ako ay tinamanan ng kaso, dyan, ano ang sabi ng, ano ang mga drama nila, di ba? Na makikipag-usap, ang sabi dyan ni Taerna, na siya ay di ba, pinailan ako ng kaso, paano ako makakasagot? Sa Pilipinas Pinail at naggawa ng peking address. Ngayon talaga hindi ka makakasagot kasi wala naman dumating sa akin. Right? So nag-issue daw sila ng warrant of arrest. Yun ang sabi nila. At sabi dyan ni Taerna na makikipagsundo sila o makikipag-usap sila sa US Embassy at sa Philippine Embassy. Very lisa smugs kasi akala nila ako ay Filipino citizen pa. Kaya ang intensyon nila nun, mga kababayan na nakarating din sa akin, syempre kung hindi katulad kay itong sa biktima, paano nga siya makakapunta sa korte kung nasa Turkey siya? So dahil hindi siya nakapunta sa hearing, mga palangga, isa sa sinunod ay warrant of arrest. At yun na nga, kinancel yung passport. Ito yung pattern na gustong gawin sa akin ni Lisa at ni Taerna. Sila nila Taning. Yan ang gusto nilang gawin, na makipagsabuatan sila sa sa DFA at US Embassy, Department of Foreign Affairs. You know? So, akala ni Lisa ay ako ay Filipino citizen pa sa aking papel. Ito po ang gusto nilang gawin. It just so happened na hindi na. See the pattern? So ngayon, itong panggigipit ni Lisa, it's the same na ginagawa din to kay Arnie Teves. Kinancel yung passport, di ba? Wala na patutungan yung tao. Kahit hindi pa nadinig, kasi nga ginipit na nila. Pero hindi na ako lalayo. Focus ako dito. Mga palangga, ang nakakalungkot dito, very traumatic ang nangyari sa mga bata. Hindi lang po yun basta-basta in-extract. Meron pang komosyon na naganap. Kasi yung 13 years old na bata, ayaw sumama, pinilit. Kung nakikita, sabi nga ng ating mga informante na nakarating din sa kanila, Miss Maharlika, kung makita mo lang yung paghihirap ng 3 bata na pinilit, inagaw ng kanilang ama, na by law ay what? Nasa piling sana ng kanilang nanay. Ngayon mga palangga, see? Kaya sabi ko, mafia ang gobyernong ito. At ginamit nila, mga kababayan, kaya pala nakuha pa nila ng sapilitan, ang ginamit nila Lisa at nila Chua, ito daw ay parental abduction. Pinalabas nila na itong nanay ay ang nanay pa ang nag-abduct sa mga bata. See? Sabi ko nga kanina, mga kababayan, demonyo itong gobyerno nyo. Doon sa mga kapapasok lang, ipaparinig ko po uli ang boses at kailangan umpisahan nyo ang vlog na ito at nang maintindihan nyo kung ano pinagsasabi ko. Si Lisa Araneta Marcos ay nakipagsabuatan, conspirator po, para dukutin ang mga minor de edad. Ginamit niya ang kanyang koneksyon para tawagan ang Department of Foreign Affairs. Tawagan ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. na dapat magpaliwanag din ito dahil naging kasangkapan, kasabwat, conspirator kayong lahat sa pagdurukot ng mga minor de edad na inutusan kayo ni Lisa. Kaya naman si Teddy Boy Locsin ay inappoint pa ulit as ambassador ng UK. Ngayon, concurrently, and also special envoy to China for special concern. Here, mga kababayan, you decide, hindi ko to boses. Dito sabi ko, ako mga palangga, kung bakit ako galit, ang ginawa dito sa nanay ay the same. Mas masakit yung sa kanya na panggigipit sa akin na sabi ko nga, gusto pa akong ipapatay ni Lisa Araneta Marcos, kaya ni-report ko ang buwaka ng inang yan sa FBI at dapat mawakasan na ang kahayupan ng babaeng ito na dapat magbayaran niya ang kanyang mga kasalanan. Kulang ang kamatayan sa hayop na babaeng ito, 10 ng kanyang pamilya.
Ito ang boses ng buwaka ng inang nakipag-usap sa asawa, inuulit-ulit ko para hindi nyo makalimutan, ni Teddy Boy Locsin. Tama ba? May abogado ba nakikarinig dito? Military, PNP, tama ba na ang isang First Lady Ahas ay mamagitan at i-push, i-expedite ang mga papeles para dukutin o extract ang mga bata coming from their words, coming from the Social Secretary Bianca Zubel. Here, ang boses ni Lisa. Uli. I'm Yen Bacolod, campaigning for my hubby. Look. Wait. Hi, Louie. How are you? I'm Yen Bacolod, campaigning for my hubby. Look, with Marie Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. Okay, pause natin. Hi, Louie, asawa ni Teddy Boy Locsin. Okay? The reason that I called you because I have a favor to ask you. We gave all the documents not to Mila, but Binigay na namin, sabi niya, binigay na namin ang mga dokumento kay Milagros under ng DFA, Office of the Secretary. syempre iba pag tumawag ka. A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul. Narinig nyo sa bunganga ni Lisa, si Francis Chua, na good friend nila, ay mayroong problema sa Istanbul. Ito na nga yung dinadakdak ko sa inyo. Problema niya sa nanay ng kanyang mga anak at ang anak niya ay gusto niyang dukutin galing doon sa ina. In Turkey, so he went to court. The judge He went to court. Nasa korte na pala eh. Kung ito ay legal process, legal, na walang bahid ng pangingialam o pangingialam at pagpupush ni Lisa Marcos, bakit makikialam ang puki ng inang ito sa issue again ng mga private individuals tulad nito? But they're not really private kasi nga kasabwat, kaibigan ni Lisa Ahas Araneta Marcos. Bakit siya makikialam na i-push ang asawa ni Teddy Boy Locsin, na asawa ng Department of Foreign Affairs Secretary, na pakialaman ang kaso nitong mga taong ito? issued an order in his favor. So now we're just having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul, right? So Mila has all the documents. I won't bore you with the details, but if you could call Mila and just give it a little push. Everything's about Give a little push. Itulak, di ba? Pakialaman sa madaling salita. Kaya nga, pabor eh. Pakialaman, madaliin, isakatuparan ang gusto nilang mangyari. Gusto ni Lisa, gusto ni Chua. bored. Don't worry, I'm very good at that. But yeah, that's it. So I hope to see you soon. Hi, Louie. How are Ito you? muna, yung kay Bianca, sabay I'm parang Yen ulit sa inyo. Liz, hi. Sorry to bother you, but I just got a call from Thor, and they're a bit concerned because they've gotten an order now that the chief of ISAP is supposed to be changed by Tuesday, and there are people that are out to do some extraction. If it's possible to just keep the ISAP as is daw para hindi magulo yung extraction kasi 2 weeks pa yata or something like that. Or please call Thor. I might be saying the wrong things, but Thor needs needs help from you. Thank you. Okay, mga kababayan, inulit ko para doon sa mga bagong pasok. Ngayon, sabi ni Lilia Persado, grabe ang kasamaan ni Lisa. Hindi lang kasamaan ito, demonyo po. So ano gagawin ng taong bayan? Walang silbi ang Kongreso at Senado dahil hawak ni Lisa yan sa leeg ang mga yan. Ngayon, mga kapalangga, mga kababayan, umaaray ang mga kasabwat ni Lisa, kongresista, lahat, senador, lahat dyan,
sa sinabi ni Glenn Chong sa prayer rally nung nakaraan na jajampalin niya ng back-to-back si Lisa dahil sa pangingialam sa halalan o pakisabwatan sa Smartmatic, umaray ang mga putang inang itong kongresista. Ngayon, dito sa pangingialam ni Lisa, sabi ko nga, yung back-to-back na sampal, kulang pa yan. Kahit buhay ni Lisa ay hindi sapat na kabayaran sa ginagawa niya sa lahat ng Pilipino. Wala pa yung pagnanakaw, korupsyon, PCSO, smuggling. Eto, kidnapping to mga palangga na ginamit ang power ng gobyerno. Inabuso ang power ng gobyerno para makialam sa domestic fight, domestic case, okay? Ng away ng magpartner o mag-asawa dahil lang kaibigan niya si Chua, ginamit ni Lisa ang kapangyarihan ng presidenteng Kuting para utusan ang mga tiwali sa ISAP, sa embassy, sa DFA, lahat ng mga putragis na ito dapat ipatawag dyan at hindi nang dapat nililitis to nililibing na ng utangay na. Kulang ang bitay na kabayaran sa hayop na babaeng ito. Ngayon, military, men and women in uniform, kung kayo ay may pagmamahal pa sa bayan, ang inyong boss. Actually, hindi si Marcos Jr. ang boss nyo. Alam ng taong bayan na si Lisa Marcos, isang konspirator, mastermind sa pagdukot ng mga kabataan o mga minor de edad. You decide or else people will get all of you there kung saan man kayong hinayupa kayo. Filipino people. You echo this, mga kababayan. At uulit-ulitin ko to. Araw-araw, ulit-ulitin ninyo para hindi nyo makalimutan. Dahil pagtatakpan nila ito, gagawan naman sila ng eksena para ma-cover up. But with Boljakan, with Maharlika, no. Hindi natin kakalimutan. Kunin nyo ang audio video na yan. Yung audio kanina, yung unang pagparinig ko, walang interruption. You get that audio at ipakalat ninyo. Sabihin ninyo sa mga anak ninyo, kaapo-apohan ninyo, na ang asawa ni Bongbong Kuting Jr., okay, na bangag, na pulburong sabog, ayan pa yan. Ang daming issue ay kasabwat ni Chua, kasabwat ni Teddy Boy Locsin, kasabwat ng asawa ni Teddy Boy Locsin na ayusin ang mga papeles na gawing legal ang illegal. Sabi nga, fabricated crime, tanim kaso para dukutin ang walang kalaban-labang mga bata at ang nanay na walang political power dahil walang kasabwat na mga politiko o First Lady ahas katulad ng kanyang partner na si Chua. Hi Louie, sabi ni Ina Tupas, yan, i-echo nyo, gawin nyo dyan sa TikTok pagkalati ninyo. Eto ba? Magtatagal pa ba itong mga jutang genemes na ito? Si Lisa, boses ni Lisa Araneta Marcos na inuutusan ang DFA, ang asawa ni Teddy Boy na distrong ka rin, na dukutin or ayusin ang mga papel para maisakatuparan ang pag-extract sa mga bata. Putang ina, lahat ng, my God, mga kababayan. See? Ano gagawin nyo ngayon? Marcos pa rin kayo, putang ina. Demonyo ang gobyernong ito. Kasabwat sa smuggling, Michael Ma. Pinatatakas ang mga nagmamanufacture ng pulburon, Mark Anthony Sayarot. Babalik ko. Mga pangalan nila, mga itsura nila. Dali. Boses, kanina pinakita ko sa inyo mga kababayan. Okay? Balikan natin to. Magsimula tayo kay Amit Chandramanni. Non-bailable ang case. May mga nahulihang pangpasarbog. Tinawagan ni Mel Robles ang PNP at inarbor. Kahit non-bailable ang case, pinalaya ng putang ng Marcos administration, Kuting Jr. Number 2, lato number 1, Mark Anthony Sayarot, kasama sa kanilang mga travel, ayan, nahulihan na intercept ng Australian Federal Police at even dyan ng PIDEA sa Pilipinas. Yan po ay nahulihan ng tunito niladang polboron at ang kanyang manufacturing plant sa Alabang
Laya ang putragis dahil kaibigan ni Lisa ni Tambaloslos ni Kuting Jr. Ang pinaka-famous lahat sa kanila ay si Michael Ma. Napaulit-ulit kong Chung, 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 chung. Hello, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. yan, sama-sama tayong babangon ng mga smuggling. Special Envoy of the President to China, Mr. Michael Ma. Okay, mga kababayan, I will let you decide saan tayo tutungo. Kailangan panagutin ang hayop na babaeng si Lisa Araneta Marcos. Kulang ang bitay sa kanya. Kulang 10 ng pamilya niya na nakikinabang sa smuggling sa lahat ng kasamaan. Si Kuting Jr., kulang ang bitay sa mga hayop na to. Kahit buhay nila, kahit 10-50 buhay nila ay hindi masapat na kabayaran sa pangbababoy sa inang bayang Pilipinas. Hayop, di ba? Now, Senador, ikaw, Garin, Pimentel, Barbers, lahat kayong mga hinayupa kayo. Kagalang-galang ba si Lisa Marcos? Karespeto ba tong hayop na to? Dapat bang irespeto ang babaeng ito at ang Marcos Kuting na pakikipagsabwatan sa pagdukot ng mga bata? Kung may anak kayo, may mga asawa kayo, may nanay kayo, gaano kasakit sa isang ina na inagaw ang kanyang mga anak, na ginamit ang kapangyarihan ng gobyerno, ginamit ni Lisa ang kapangyarihan ng gobyerno, inabuso para dukutin by force ang mga bata. See that, mga kababayan? Kaya ulit-ulitin ko, hindi ako takot mategi. Alam ko sa lahat ng mga, sa dami ng expose ko, mga hawak nila ang trillion budget, national budget ng Pilipinas, at pwedeng-pwede nilang gamitin yan para ipagurgur ako. Pero hindi ako natatakot sa'yo, Lisa. Utangay na ka. Dahil pananagutin ka ng bayan sa ginagawa mong pakipagsabwatan sa lahat. Yang pagkaputod mo, yung mudlo mo, isa kang masahol pa, nilagpasan mo ang si Satanas. Lahat ng kababuyan, kahayupan, ikaw ang promotor. Ano gagawin nyo? Lisa-lisa pa rin kayo? Kayong mga PNP, AFP, lahat kayo na nagkikiskipay sa babaeng ito, panahon na para ipaglaban nyo ang katotohanan, ipaglaban nyo ang mga bata, ang mga future ng Pilipino. Mga makasarili kayo, hanggang ngayon, nandiyan pa rin kayo. Hindi pa ba sapat ang pambabastos ni Lisa sa Vice President? Yung mga simpleng ganyan na akala mo siya ay inibinoto ng bayan na hindi naman, na kung makaarte, hindi pa ba sapat yan? Yung mga pinapakita niyang isa siyang, what? May saltik? O mahirap? Immature? Insecure? Lahat na. How much more? Ito pang mga ebidensyang pinakita natin. Mga boses, mga pangyayari, huwag tayong maglokohan. Heavy luggage, sabi ni Vivian. Hindi pa ba sapat ang pakipagsabwatan ni Lisa Marcos kumikita sa Okada? Hawak ko rin ang ebidensya niyan. Hindi lang pwedeng ipakita kasi baka gurgurin. Nandoon pa kasi ang nasa paligid pa ang informer natin, ang puting ahas. You know, kaya hindi ko rin to maibigay-bigay to sa inyo, palangga. It's good kasi yung update ko sa inyo na yung dalawang bata nitong Chua nandiyan sa Pilipinas. At patuloy nilang ginigipit ang nanay. Tinatakot ng gobyerno ni Lisa. Talagang gustong pahirapan itong nanay at yung dalawang anak. Natatakot, wala namang bulletproof or something katulad ng mga nasa Pilipinas na ginagamit nila ang pera ng bayan para gamitin sa kasamaan, ibili ng mga bulletproof, ibili ng mga armas para sa kanilang mga kababuyan. Sabi ni Rosales Nico, gising ang mga men and women in uniform. I'm telling you,
hanggang sa huling hininga ko. Hanggang sa huling patak ng dugo ko, hindi kita titigilan, Lisa, pero sisiguraduhin ko, ikaw ang magbabayad sa lahat ng kasamaan mong. Hayop ka! Pagnanakaw, loto, smuggling, bribery, lahat na. Saan tutungo ang Pilipinas? Pag hindi nyo to, pag hinayaan nyo to, pupulutin ang Pilipino sa Kumunoy. Nasa Kumunoy na nga eh. Ibabala pa kayo sa kanyon, sa gyera ngayon. Nakita nyo naman ang sitwasyon dyan sa atin. It's up to you. Binibigay ko sa inyong mga kamay kung paano nyo i-handle itong mga in-expose ko sa inyo. Kung okay lang sa inyo, na sa susunod, kayo naman ang gigipitin ni Lisa, pag kayo may mga problemang ganito, pakikialaman, kahit nasa abroad na kayo, papakancel ang mga passport ninyo. It's your choice, mga kababayan. You have to act now. The military, yung mga nagmamahal pa sa taong bayan na nasa gobyerno, you have to act now. Or else, next time kayo na ang biktima. Ulit-ulitin po natin ito. May part 2, part 3, part 4. Tututok lang kayo dito. I'm not gonna stop. Sabi ko nga, sisiguraduhin kong magbayad ang buwakan ng inang babaeng ito. Ako, ginigipit. Lahat tayo ginigipit. General Macanas, ginigipit. Lahat. Glenn Chong ngayon, ginigipit. Lahat ng mga kritiko ay ginigipit. Bring it on, Lisa. Magbayad ka pa ng mga proxy. Magtanim ka pa ng mga kaso sa aming lahat. Hindi ka namin uurungang hinayupa ka. Dahil nasa panig namin katotohanan. At kakarayin ka namin lahat sa kababuyan mo hanggang sa mabuang ka na at maghubad ka na dyan sa kalye. Baka magulat na lang kami habang nagsisend off, si Kuting ay nakahublas ka ng bigatlak ang alpotera ka. Mga kababayan, you have to act now. Kailangan nyong mag-participate. Ang mga boses nyo ay dapat mabilang. Hindi natin kailangan maging madugo o magiging manakit. Kailangan nyo lang ng boses. Huwag tayong gumaya kay Lisang Nanjojombag o gumugurgur behind the scene. You have to act now. I'm telling you. Hanggat may panahon pa. This is your Fair Lady Maharlika. Magbabalik po muli tayo. Thank you.